Tutol ang labor sector sa 20 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa non-agriculture sector sa Region 2. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Ginoong Johnny Alvaro, ang labor sector representative ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Region 2, sinabi niya na sa loob ng 15 araw matapos mailathala ay magiging epektibo na ang bagong wage order na nagdadagdag ng 40 pesos para sa agriculture sector at 20 pesos naman para sa non-agriculture sector, mula sa dating 480 pesos papalo na sa 500 pesos sa minimum wage sa Region 2 para sa parehong non-agriculture at agriculture sector. Ayon kay Alvaro, hindi sila sang-ayon sa nagandagdag sahod na inaprubahan ng mayorya, subalit dahil sa sistemang botohan, natalo ang kanilang panukala. Anya, kung silang masusunod batay sa mga konsultasyon at public hearings na isinagawa, mas mataas ang hinihiling ng mga manggagawa na 70 to 100 pesos na wage increase. Gayunpaman, sa deliberasyon, 50 pesos across the board increase ang kanilang hinihingi na dagdag sahod, ngunit 20 pesos lamang ang inaprobahan ayon sa desisyon ng mayorya. Ipinaliwanag nila na ang 50 pesos na hinihinging dagdag sahod ay binatay sa aktual na pangangailangan ng mga manggagawa alinsunod sa mga konsultasyong isinagawa ng kanilang hanay, kabilang sa mga batayan nitong economic indicators kung saan nakitang pagbuti ng ekonomiya ng Region 2 batay sa Regional Gross Domestic Product o RGDP at ang katatagan ng mga negosyo. Sa kabila ng bagong wage order, natuklasan na marami pa ring employer ang hindi tumatalima sa kasalukuyang minimum wage na 480 pesos sa non-agriculture at 460 pesos sa agriculture sector. Ayon kay Ginoong Alvaro, dapat tugunan ito sapagkat walang saysay ang mga inaaprobahang wage order kung hindi naman ito maayos na naipapatupad. Sa katunayan, may ilang datos na nagsasabing ang Region 2 ay isa sa may pinakamababang minimum wage sa buong bansa. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Johnny Alvaro. Kung kanina nire-respeto natin kung ano yung napagdesisyonan, dahil yun naman ang pananaw ng mga employer, yung employer sector at saka yung gobyerno. Kasi nung nagdesisyon kami, nung nagbotohan, syempre yung employer sector kung ano yung halaga na pre-propose nila, doon na yon. At yung gobyerno naman, yung DTI, particularly yung DTI at saka NEDA, sumang-ayon din sila doon. Kaya kung yun ang inaakala nila na karapat-dapat para sa Region 2, nire-respeto naman namin yon.